Isang mapagpalang araw, ako po si Janine Cailo, Information Officer mula po sa Information Services Section ng DAADI Calabarzon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Information, Education, and Communication o IEC Materials Development. Ang layunin natin sa session na ito ay bigyan kayo ng sanayan at kaalaman sa paggawa po ng IEC para sa mas epektibong komunikasyon sa inyong mga komunidad. Sana ay maging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ating pong session na ito. Tara, simulan na po natin ang ating pong pag-aaral tungkol sa IEC. Meron pong dalawang bahagi ang ating pong presentasyon. Una na po dyan ay ang definition po at kahalagahan ng IEC materials sa community development. Pangalawa po dito ay ang mga hakbang o steps in IEC development. Alamin na po natin kung ano nga ho ba ang IEC. So IEC stands for Information, Education, and Communication. It is a strategy to share information or disseminate information. Second is to raise awareness. And lastly, promote behavioral change, specifically positive change among specific audiences. Pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang IEC sa community development. Meron po tayong 6 na mahalagang aspeto. Una na po dyan, ang creating awareness. Ang IEC ay tumutulong para mas maunawaan ng mga tao ang mga issue na mahalaga sa kanilang komunidad o sa inyo pong komunidad. Halimbawa, ang paggamit po ng poster para maipaliwanag po ang kahalagahan ng tamang paghihiwalay ng basura o kaya po ay pagiging responsible pet owner o di po kaya ay mga iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, specifically po sa agrikultura. Ano po. Pangalawa ay ang fostering participation. Nakakatulong po ang IEC na hikayatin o humikayat po ng ating po mga miyembro ng ating pong komunidad na makilahok po sa iba't ibang community activities. Katulad po ng paggamit po ng mga poster, flyers, sa pag-aanyaya po sa mga tao na sumali po sa mga trainings, briefings, seminar, na inihahatid po ng ating pong pamahalaan. Pangalawa po ay it encourages positive actions. Mahalaga rin ang IEC sa pagtutulak po ng positibong pagbabago sa mga kaugalian. Isang halimbawa po dito ay ang paggamit ng mga video na nagtuturo po ng tamang paghuhugas ng kamay para makaiwas po sa sakit. Video about po sa tamang pagtatanim o kaya po ay mga video about po sa mga do's and don'ts upang makaiwas po sa African swine fever. Empowering vulnerable groups. Nagbibigay po ng empowerment ang IEC sa ating po mga marginalized groups sa pamamagitan po ng pagbibigay po sa kanila ng mga mahalagang impormasyon patungkol po sa mga serbisyo, mga poster po about sa mga services o kaya po ay information about sa mga trainings na po. Nariyan po ang mga oportunidad na example po sa mga kababaihan, ukol po sa pagnenegosyo, ukol po sa mga product development, at marami pong iba. Building social capital, it strengthens community bond. And lastly, sustainable development. Ang IEC po ay mahalaga na nakakapag-contribute po ang IEC sa pagtataguyod po ng sustainable development. Katulad na lamang po ng mga printed guides para turuan po ang ating po mga magsasaka ng mga organic farming techniques o kaya po ipag-engganyo po sa kanila sa sumali sa mga PGS po ba? Ayan. At ito po yung ating pong mahalagang aspeto po ng IEC in community development. Ang lahat na ito po ay bahagi ng ating pong adhikahin na maging mas matatag, maalam at maunlad po ang ating komunidad.
Dumako na po tayo sa pangalawang bahagi po ng ating pong presentasyon. Ito po ang mga hakbang sa paggawa po o pag-produce ng IEC materials. Atin po silang himay-himayin maya-maya. Pero narito po ang mga step. Una na po dyan yung needs assessment, define objective, content development, design and layout, review and validation, retesting, production and reproduction, distribution and dissemination, and lastly, ang monitoring and evaluation. For our first step, alamin natin ang mga pangangailangan po ng ating pong target audience. At sino ba ang nais nating abutin at ano ang kanilang pangangailangan? Sila po ba ang ating pong mga farmers? Kinakailangan pa po ba ng mga far fisher folks na mag-raise tayo ng awareness sa kanila? How about po sa mga youth, sa rural women, at syempre po sa general public? So, dito po sa needs assessment, atin po silang tatanungin. Ano po ang mga pangangailangan pa po ninyo? No? May mga kinakailangan pa po ba kayong impormasyon, specifically po sa pagtatanim, sa mga makabagong impormasyon, sa mga serbisyo po na ino-offer po ng ating pong mga ng gobyerno o kaya ng ating pong private sectors. Yeah. Select the most appropriate IEC material. Now we know sino po yung ating po mga target audience. Inalam na rin po natin kung ano po yung mga pangailangan nila. May mga gap na rin po tayo o problem na gusto po nating mabago. So, alamin natin kung anong IEC materials ang appropriate para po doon. So, each IEC material has its own purpose, strength, and limitation. Know what type of IEC suit your purpose. So we have two types na po. Nariyan po ang printed and video. So andito po ang mga iba't ibang examples po ng iba't ibang klase ng IEC materials na maaari po natin gamitin depende sa ating layunin at audience. Nariyan po yung mga printed materials such as yung mga poster, brochure, leaflets, at flyers na madaling ipamahagi. Madalas po ay namimigay po tayo nito sa mga info caravan, briefing, mga distribution po ng mga fertilizer, mga puto. Pangalawa po dito yung video para po sa mas malalim na pagpapaliwanag o pagpapakita po ng proseso. Maaring pinapakita po ng ating pong video yung mga techno videos, technology demonstration sa isang makabagong pong teknolohiya sa pagsasaka o paggamit po ng mga makina o di po kaya ay mga success stories para makapag-inspire po sa ating pong mga magsasaka na mag-adapt po ng organic o kaya mag-certify po ng good agricultural practices. And lastly, yung press releases. Ito naman po ay tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating pong mga local media upang makapagbigay po ng impormasyon sa mas malawak na audience sa pamamagitan po ng telebisyon o di po kaya ay radyo. Ayan po, piliin po natin ang tamang material. Depende sa audience po natin at layunin para masiguradong epektibo ang mensahe. Ang commonly natin po nakikita sa ating po mga city agriculture o kaya municipal agriculture ay ang mga poster and flyers. So sa poster po ay meron po tayong katulad po na nakikita po ninyo sa ating pong screen, ang poster po ay mga fairly large and professionally printed. Makikita naman po ninyo na ito po ay more on illustrations at talagang malalaki ang text. Always feature an illustration and a good poster can have a staying power for years. So visually tells a comprehensive but condensed story of a research project or a particular technology. Madalas din po gamitin natin ang mga poster upang mag-promote po ng mga serbisyo. Katulad po ng paano ba mag-rehistro sa RSBSA o kaya po ay pagpopromote po ng mga
mga produkto. Ayan po. So, madalas nating makita itong pong poster. Next, na madalas din nating gamitin ng mga printed materials na IEC ay ang mga flyers, no? Ayan. So, also known as mini posters. So, usually 8 by 1.5 inches by 11 inches and often rely solely on words to get their point across. Ito rin po ay ang mga flyers din po, mga brochures ay sila din po yung mga pinakamura, no? Pinakamurang gamitin sa pag-disseminate po ng information. Usually a single or unfolded printed paper containing simple message that can be conveyed quickly, katulad po ng mga events and products. So we also have mga brochure. So ito yung mga two-folds, trifolds, no po na katulad po ng ating pong example dito, yung ating pong mga corporate brochure. So ito po ay trifold. So naglalaman po ito ng mga services, mga frontline services ng isang ahensya, na isa pong opisina. So makikita po natin, no, mas detalyado siya kumpara po sa poster. Now we know kung sino po yung ating pong target audience, ano po yung mga pangangailangan nila, and ano yung mga appropriate IEC na ating pong gagawin. So let's move on to our second step. Ito po yung define objectives. So define objectives, ano ang gusto po nating makamit? Halimbawa, makapagbigay po ba ng kaalaman o magtulak ng pagbabago sa ating pong komunidad o positive behavioral change na po. Yan. Next is pinakamahalagang step po natin, no? Ang content development. For content development, hindi po kumbaga po ay hindi po natin ilalagay lahat, no po, na makita po natin na information. So dito po, gagawa po tayo, magre-research po tayo sa ating pong topic, and then once na makuha po natin yung mga information na kinakailangan, ay tayo po ay gagawa ng draft. So maaring naka-paragraph po muna, then next ay naka-bulleted na po sila, no? Nakahimay-himay na po yung mga information natin. So write or create the initial content in a way that's easy to understand for your target audience. Ito po, aalamin na rin natin kung ano po ba yung lengguwahe na gagamitin natin para po sa ating pong target audience. English po ba? Tagalog po ba? O ibang dialekto? No po. So, mas bigyan pa po natin ng detalye ito pong step na ito. Above all, keep your brochure simple. Write concisely and clearly. Ang technique lamang po natin dito po sa content development ay less is more. No po. Make it simple and make it short. No po. So here are some tips. As I mentioned earlier, keep sentences short. Run-on or overly complicated sentences can be too confusing for your reader. So maaring yung ating pong sentence na gagawin ay short lamang po. Pero ando na po talaga yung ating pong nilalaman. No po. Maaring pong ano po ba, yung mga kunyari po isang mga pagtatanim, no po. Very, very simple lamang po ang ating po mga ilalagay na direction or step po doon sa ating pong brochure. Avoid jargons or jargon. Don't assume the public will use the same sort of language and terminology as you. For example, more people are likely to understand when you say something is required than if you say it is as mandated. No po. So for terminologies like yung mga germination, hibernation, so maaring makapaghanap po tayo ng mga ibang mga common words
na mga gagamitin po natin. Especially po pag mga technology-based yung ating po mga brochure, no? O kaya po videos. So maaring baka hindi po pamilyar yung ating pong public or general public doon sa ating pong mga terminology doon. And it might cause confusion na rin po sa kanila. Avoid redundancy and try not to repeat the same phrases or ideas over and over. And try not to use word that really similar to one that you just used. So, dito po talagang i-review po natin. So, dapat sa introduction, hindi na po sa introduction and sa body po natin ng ating pong brochure ay kumbaga may succession of idea na po tayo doon. Use correct spelling. Of course, you should take care to avoid misspelling. And yung mga ganitong simpleng mga typos po, misspelling, minsan talaga po ay kahit ilang review na po ay na minsan nakakaligtaan pa natin na po. Kaya thoroughly review na po. And of course, ask someone, and especially an expert, to check your brochure po. So, meron lamang po tayong, did you know the average reader takes less than 5 seconds to glance at the cover of a printed material and decide whether or not to read it. So, kaya po, mahalaga ito pong next step natin sa ating pong design and layout. Gumamit po ng mga larawan, kulay at tamang layout para maging kaakit-akit ang IEC materials po na ating pong gagawin. Dapat may balanse po tayo ng ating pong message and content. Yung ating pong mga graphic and images ay harmonize po dun sa design and layout. It should hindi po dapat overly yung paggamit po natin ng mga illustration, and of course, yung text po natin ay dapat hindi po text heavy. Also, good to know din po na dapat yung mga graphic and images na gagamitin din po natin ay localized na po. Kung Google Photos naman po ito, ay dapat ang mga photos po na gagamitin natin ay from Philippines na po. And of course, wag din po natin, kung hindi po sa atin yung mga images na yon, ay wag po natin kalimutan na ilagay din po sa reference or citation ang mga ito. Number 5 is review and validation. Share the draft IEC materials with experts, stakeholders, and a sample target of your audience for review. Dito po sa review and validation, meron po tayong mga tinatap na mga subject matter specialists na po. If ever ang inyo po mga IEC materials, printed IEC materials about rice, you should tap mga rice experts na po. Ang inyo pong mga rice focal person sa inyo pong Municipal Agriculture Office o City Agriculture Office, o di po kaya ang field rice. Kung ito na may about rice machinery, edi maaari po nating itap ang mga expert from PhilNec. Ayan. If ever naman po about sa sakit, ay dapat po ay ating pong konsultahin ang mga specialists from DARF o RCPC. Yan. And once na nagkaroon na po ng feedbacking from our subject matter specialists, i-incorporate na po natin ito sa ating pong IEC materials. And dito na po natin ipipretest. Ipipretest yung ating pong nagawang IEC materials. So conduct a pretest with segment of the target audience to assess the material's effectiveness and understanding. Very crucial po itong ating pong pretesting. Why? Because pre-testing refers to measuring the reaction or a group or individual to a communication material prior to widespread diffusion. Dito po tinetest natin yung attractiveness, comprehension, acceptability, self-involvement, and persuasion. Dito po malalaman natin if madali bang maintindihan yung mga message na gusto nyong i-convey doon sa inyong printed IEC materials or video material. Attractive ba siya? Katulad nga nabanggit natin kanina,
Babasahin ba ng ating pong mga readers? Ma-attract ba sila doon sa nagawa po ninyong IEC materials? No po, madali bang intindihin yung inyo pong nabuong IEC materials? So, incorporate the result of if ever may mga feedback po, no, comments and suggestion, i-incorporate po natin siya sa ating pong IEC. And doon na po papasok yung finalization. So if 70% of the target audience understand the IEC materials and message and find the IEC materials attractive, acceptable, and believable, then the materials are successful. So pwede na po siyang i-reproduce or nasa production stage na po tayo. So finalize the content and design, print, maaari na po natin siyang i-publish online through our social media platforms such as Facebook, YouTube, or sa ating po mga website. Or produce a multimedia IEC materials depending on the format. Maaari na rin po na once na meron na po tayong mga hard copies na po ng mga printed materials, pwede na po natin silang i-distribute and i-disseminate. So sa amin po ay ating pong din-distribute siya, yung mga IEC materials po na develop po natin, ay din-distribute po natin sila sa mga Farmers Information and Technology Services Center. O kaya sa ating po mga PITS kiosk, o kaya po sa atin, if ever po tayo ang nag-reproduce, of course, ni-distribute po natin siya sa mga walk-ins, walking clients po natin, or during our briefing, distribution, ayan po. May mga IEC campaign din po din tayong ginagawa. So pwede po nating suportahan iyon no, ng mga printed IEC materials po natin. Or while waiting po sa ating pong, ng ating pong mga participants sa kanilang pong seminar, pwede po silang manood ng mga techno videos. So na-related po doon sa seminar. Okay, lastly, on our last step, I am monitor the use and impact. Dito po, evaluate the effectiveness of the IEC materials by measuring changes in knowledge, attitude, or behavior. Gather feedback for future improvement or improvements and use the insight from monitoring to refine future IEC materials. Dito din po, nais ko din pong bigyang tiin na time to time ay ating pong i-check yung ating pong mga IEC materials if may mga obsolete information na naka-include doon. So, pag meron po, ay kinakailangan na po natin i-update yung ating pong IEC material. So, let's have a recap na po. So, meron po tayong steps and some steps na po. Andyan po yung needs assessment, define objective, bakit nga po, ano ang gusto nating makamit, at sa content development, yung paggawa po natin ng draft ng ating pong content ng ating pong IEC material. Siguro hindi po nating malinaw at simple ang ating pong mensahe. For our design, gumamit po ng mga larawan, kulay at tamang layout para maging kaakit-akit po ang ating pong IEC material. For ayun po, review and validation, so we can tap subject matter specialists na po para i-review yung mga i-review, i-validate po yung mga content po natin. Then pre-testings. Pre-testing po. So dito po ay nagkakaroon tayo ng pre-testing and feedbacking po doon sa segment lamang po ng ating pong target audience. And kukunin po natin ang kanilang opinion, komento, suggestion para mapabuti po ang ating pong content, design, and layout ng ating pong IEC material. So next po ay ang production and reproduction. And once we have our hard copies or pwede na pong na-finalize na natin yung video natin, doon na po papasok ang distribution and dissemination. And lastly, yung ating pong monitoring and evaluation. So here are the key takeaways from IEC materials development.
IEC is crucial for community growth. Mahalaga ang IEC sa pagbibigay kaalaman at pagbabago sa ating pong komunidad. So ini-empower natin yung ating pong stakeholders sa pamamagitan mo na inform sila. No po. Then next po ay effective IEC involves the right medium. So pumili po tayo ng tamang material o format ng IEC base sa audience at layunin po natin. Simple and clear content is key or is siguraduhing malinaw at madaling maintindihan po ang ating pong mensahe. So keep it short lamang po. Keep it short and keep it simple. Pre-testing ensures effectiveness. So po, lagi po tayong sumangguni sa ating pong mga subject matter specialists bago po natin i-disseminate yung ating pong mga information. Lastly, community involvement and feedback matter. Makinig po tayo na po sa mga suggestion ng ating po mga stakeholders at gamitin ng kanila pong feedback para mapabuti po ang content, design, and layout ng ating pong IEC material. Ayun lamang po. At sana ay marami po kayong natutunan sa ating pong discussion about introduction on IEC materials development. So narito po ang ating pong mga references. And maraming salamat po sa inyo po pakikinig at kung may mga tanong po kayo ay huwag pong mag-atubiling i-comment lamang po iyon at atin pong sasagutin. Muli po maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating ikalawang lesson para sa ating online training on IEC development. Nung nakaraang lesson nga po, tinuruan tayo ni Miss Janine Cailo about introduction on IEC development. Kung saan natutuhan natin ano ba yung kahalagahan ng paggawa ng IEC, para saan na to, at ano yung iba't ibang uri ng IEC. Okay, at syempre, para nga maging epektibo ito, kailangan lagyan natin ng kaunting disenyo, itsura, at para maging mas appealing sa ating mga audience. Kaya ngayong araw, para sa ating lesson, tuturuan namin kayo about the basic principle on graphic design. Okay, dito sa ating mga participants, sino man na ba po ang merong experience on making or designing or making a layout ng kahit anong uri ng IEC? Kagaya ng brochure, poster, at iba pang uri ng IEC material. O sa tingin nyo ba, tama ang paggamit natin ng mga text, yung mga tinatawag nating font, yung tinatawag nating mga colors, and of course, yung paggamit natin ng iba't ibang layout. So doon sa may mga experience na at talagang mga gumagamit na ng ating mga basic principle ng graphic design, maging refresher sana to doon sa ating mga bagong makikinig ng lesson na ito. Sana marami tayong mapulot na aral dito sa ating topic. So, umpisahan na natin. Magsimula tayo about the history of visual arts.
Okay, so noong unang panahon pala, ginagamit na natin itong pagdidisenyo, graphic design na tinatawag nating mga visual arts. Ano nga ba ang visual arts? Visuals, ibig sabihin something such as a picture, photograph, or a piece of film used to give a particular effect to something. For example, meron akong hawak ngayon na mansanas. O, di ba? Ito ay visual. Kumbaga, nagre-represent sa mga salita kung saan na ipapahiwatig natin kung ano yung itsura niya, kulay niya, kung anong texture niya. So, noong unang panahon, ginagamit na natin ito. So, umpisahan po natin dito sa tinatawag nating history of visual arts. So, noong unang panahon pala, ginagamit na natin ang graphic design. Okay? O yung tinatawag nating visual arts. Ano ba yung tinatawag nating visuals? Visuals is something such as a picture, photograph, or piece of film used to give a particular effect to something. For example, itong nakikita natin, ito ay visuals. Okay? Itong ating laptop, itong ating lecture na nakikita nyo, itong maaaring mga mouse na hawak nyo, mga Android na hawak nyo, part yan ng visuals. Or something na nagpapaliwanag, okay, ng ating mga nakikita. So, noong unang panahon nga, nagsimula ang visual art, ng ating mga ninuno pa, doon sa mga tinatawag nating cave paintings noong 35,000 before Christ era pa to. Ito yung tinatawag nating mga early storytelling through visuals. So, noong unang panahon, okay, mga unang tao pa, kung ano yung nakikita nila, ay yung sinasalarawan nila. Inuukit nila ito sa mga dingding ng mga caves. Kung mapapansin nyo, ano ba yung mga primary na gawain ng mga sinaunang tao pa? So, hunting. Okay? Ayun yung priority nilang gawin, mag-hunting, humanap ng makakain. At nung unang panahon, na i-express nila ito through visuals sa pamamagitan ng pag-uukit ng mga larawan sa mga haligi ng kuweba o doon sa mga bato kagaya ng mga larawan na nakikita nyo. Mga tao o mga hayop na inuukit sa haligi ng kuweba. So, noong unang panahon pala, nung gagaling nila, ang gaganda ng mga ipinapakita nilang mga imahe. Sunod pa doon, yung ating tinatawag ng mga Egyptian hieroglyphs. Okay, yung ating tinatawag ng mga ancient visual arts, ancient graphics, kung saan medyo mga advanced na yung civilization na ito, kung saan nakakagamit na sila ng mga symbols and any visual for communication, kung saan itatalanan nila yung mga nangyayari through symbols or pictures na inilalagay din nila sa walls. Kagaya ng ating mga nakikita sa mga documentaries, lalo na dun sa ating mga pyramids. Okay? Doon, nailalathala nila kung ano yung mga pangyayari through visuals at through pag-uukit din o pagsusulat sa mga bato. At syempre, noong unang panahon, 2000 before Christ era, meron ng tinatawag na Chinese calligraphy. Ito naman yung art of written communication kung saan nagsimula. Itong maituturing nila siguro mga alphabet nila kung paano sila nagkakaroon ng communication through the art of written communication. So, noong unang panahon, nagsimula na itong visual arts. Noong unang panahon, nakabase na talaga ang mga tao sa nakikita nila to express or to communicate. At ngayon nga, sa paglawig ng panahon at sa pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya hanggang sa punto na nandito na tayo ngayon sa modern age na meron ng technology na napakadali ng gawin or i-access ang visual arts or graphic design. At kung babalikan natin at makikita natin yung paraan nila, okay, ng visual art sa pag-uukit ng bato to express their emotion, okay, pagsusulat nila ng calligraphy, at paggamit nila ng mga shape kung saan pag pinagsama-sama nito, isa tong uri or parte ng visual art o yung tinatawag din nating graphic design. At ngayon nga, sa modernong panahon, ano nga ba ang graphic design? Graphic design is the art of combining text, images, and ideas to communicate visually. At ang mga example nga nito, yung mga ginagawa nating logos, posters, brochures, website, and of course, yung ating mga packaging.
Kung mapapansin nyo, sino kaya dito ang nakaabot do sa pinakalumang Facebook page pa? Or kung wala man, or kung nakikita nyo itong nasa screen ninyo, year 2005 to 2006, ganito pa yung itsura ng Facebook. Kung mapapansin nyo, ang dami pang text, kakaunti pa yung picture, masyadong crowded pa at medyo hindi pa masyadong appealing yung kanyang design. At sa paglawig ng panahon, paiba yung itsura niya. Parang lumalaki na yung mga pictures, no? Ayan, 2009. At noong 2009 nga pala, mas naakit o na-track ang maraming tao to migrate from Friendster pa ba nun, kung matatandaan nyo, to Facebook kasi nag-usbungan at ang iba't ibang mga application or games. Okay, na kung saan visually attracted din to sa mga tao. At ito nga, 2011, ganito na yung naging itsura niya. 2017, anong mapapansin nyo? Meron pang cover photo, palaki na yung mga photos na pwedeng i-upload. At 2019, at up to now, ganito na yung kanyang itsura at mas upgraded pa. At kung mapapansin nyo nga po, yung mga text nga nalalagyan pa ng yung mga text nalalagyan pa natin ng mga background para maging mas appealing pa ito at mas catchy at mas na-attract yung mga nakakabasa dito. So, ganun yung naging evolution ng itsura ng Facebook na kung saan humabol siya sa pangangailangan ng tao ngayon. Kung mapapansin nyo, karamihan ng tao ngayon ay mga visually mediated na. Okay? Kung saan, mas pinagtutuunan nilang pansin yung mga larawan, malaking picture, kaysa doon sa mahahabang text. Kung mapapansin natin, hindi naman lahat, bagaman meron pa rin tayong mga kasamahan na mahilig magbasa ng libro, pero parang dumadami na. Sa panahon ngayon ang talagang visually mediated. Sabi nga sa isang quote, "Something is happening. We are becoming a visually mediated society. For many, understanding of the world is being accomplished not through words but by reading images." Ngayon naman, tingnan natin how our brain processes visuals. Kung mapapansin natin dito sa graph na to, our brain processes visuals 60,000 times faster than text. Dito nga, 90% of information transmitted to the brain is visual. 70% of your sensory receptors are in your eyes. Kung mapapansin nyo, kaya pala ang daming ugat ng ating mga mata. 50% of your brain is active in visual processing and 40% of people respond better to visuals. So, ganyan pala gumagana yung ating utak through visuals. Okay? So, ngayon, ano ba yung mga uri ng mga graphic design? So, saan pa ito ginagamit? Kagaya na pinag-aralan natin on our previous lesson with Ma'am Janine Cailo, merong iba't ibang IEC. Okay? Pero ngayon, tingnan natin ano naman yung iba't ibang uri o saan ginagamit ang graphic design. Una, maaaring sa branding and visual identity, kagaya ng larawang nakikita nyo dito sa ating screen. Ano ba yung sinasabi natin mga branding and visual identity? An example nito yung mga logo for our business, di ba? Identity yon ng ating business pagka meron tayong logo. Portfolios natin, of course, mga contact numbers, contact details, nilalagyan natin siya ng design or graphic design or layout para may pagkakakilanlan sa atin or sa business natin. Isa pa, marketing and advertising. Yung ating mga infographics, mga posters, mga billboards, mga publication materials na ipinopost sa social media. Uri yun ng marketing and advertising na pwede natin gamitan ng graphic design. User interface, ayan, or yung UX. Nabasa niyo na ba ito before? Yung ating user interface, ito yung mga application natin, mga website, di ba? May graphic design siya para madaling ma-access at madaling magamit. At minsan, mas nasasabi nga natin na user-friendly ang isang application pagka maganda at maayos ang user interface nito.
packaging. Ayan, popular na popular po sa atin, kagaya ng ginagawa natin sa mga packaging ng ating mga produkto, ng ating mga ibinebenta, or even shirts, notebooks, and any materials na ating pwedeng lagyan ng graphic design. Of course, itong ating mga presentation, lagi natin ginagamit at students or agricultural extension workers. Gumagamit tayo ng mga PowerPoint presentation, gamit ang Microsoft, and of course, yung sumisikat ngayon na Canva, na alam ko, pag-aaralan natin sa mga susunod na lesson. Excited na ba kayo? Publication, na kung saan dito nakatuon yung topic natin para sa online training na ito. Gagawa tayo ng mga brochures, okay, ng ating mga posters, ng ating mga leaflets, yung ating mga flyers na gagamitan natin ng mga simple or basic principle ng graphic design na pinag-uusapan po natin ngayon. So, dako naman po tayo ngayon sa elements of graphic design para at least maunawa natin kung ano yung mga dapat isaalang-alang pag nagdi-design ng isang IEC material. Unahin natin sa line. Ayan. Familiar naman tayo sa line o linya. Ano bang ibig sabihin nito sa graphic design? A line is a continuous mark that connects two points. It can vary in length, width, texture, and direction, serving as a versatile tool in design. Meron tayong iba't ibang uri ng line, kagaya ng vertical, horizontal, diagonal, intersecting, perpendicular, parallel, zigzag, curve, at marami pang uri ng design or ng line. Ginagamit natin ito para mas magkaroon ng epekto ang ating mga nile-layout or yung ating mga dinidesign na IEC. Bawat linya na nabanggit natin, meron siyang corresponding na ibig sabihin or meron siyang emosyon na naihahatid doon sa ating disenyo. For example, yung straight line, it could be vertical, okay, or any lines na straight, it create a sense of order, stability, and professionalism, while curved lines naman convey movement, fluidity, and softness. Yung ating namang horizontal lines na kagaya ng nakikita nyo dito sa ating screen, evoke a sense of calmness and stability, while vertical lines imply strength, growth, and structure. Diagonal line naman suggest action, energy, and dynamism. Samantalang, itong zigzag na nakikita natin, meron din pala itong ibig sabihin at ang nire-represent niya nga ay chaos, tension, or excitement. Ito naman po ang iba't ibang uri ng example kung paano natin ginagamit ang lines dito sa ating graphic design. It can be in line can be in structure, kagaya ng nakikita niyong table of contents dito sa ating gilid, line in infographics, lines in stressing words. Pwede natin gamitin din to as borders, and of course, line ay magagamit din natin as decorations. So, napakahalaga pala ng simpleng line sa paggamit natin o paggawa ng isang graphic design. Next is the typography. So, ano nga ba ang typography? Typography is the style or appearance of text. So, ito yung itsura or disenyo ng isang text. While meron tayong tinatawag na fonts na alam kong pamilyar kayo na ginagamit natin, lalo na pagka gumagamit tayo ng Microsoft Word or PowerPoint, may makikita kayong iba't ibang uri ng font. Pero ano nga bang meaning nito? Fonts is a set of printed letters, numbers, and other symbols of same style. So, same style, ibig sabihin, ang font pala ay yung mga tinatawag nating mga bold, italic, and thin. Kasi same set of printed letters daw po. For example, Arial ang pinili natin. Pag sinabing palitan ng font, ibig sabihin nun, ibobold natin or i-italic. Pag papalitan yung ating tradisyonal na nalalaman na papalitan ng font, ang ibig sabihin pala nun ay palitan ng typeface. Kunwari, from Arial to Futura to Tahoma ay yung tinatawag nating mga typefaces.
Ngayon, meron tayong mga ilang uri ng typefaces na makikita. Ito nga yung tinatawag natin mga common types of typefaces. Una na nga rito yung serif typefaces. Because of their classic look, they're a good choice for more traditional projects. They're also common in print publication like magazines and newspapers. So ito yung example ng ating mga serif fonts, lalo na yung ating mga sikat na Times New Roman. Kung natatandaan yun, Cambria, yan. Mga Cambria Matte, Century, Cooper Black, ayan, Garamond. Yung nakikita natin mga common typefaces na serif. Meron tayong isang common type pa na tinatawag, yung ating sans serif. Ano bang ibig sabihin ng sans serif? This style is considered cleaner and more modern than serif fonts. Also, it tends to be easier to read on computer screens including smartphones and tablets. Ibig sabihin ng sans ay without serif. Okay? Sans serif without serif. Kung mapapansin nyo yung mga gutli-gutli dito sa gilid ng ating mga font, ano ba yon? Ito yung mga popular, okay, common fonts na sans serif, katulad ng Arial na regular, yung ating mga Calibri, Century Gothic, Franklin Gothic, Tahoma, Verdana. Ayan yung ating mga sans serif fonts. Ngayon naman, paano ba gamitin ito yung ating mga fonts and typefaces? Meron tayong mga ilang rule. Una, never combine two similar fonts. For example, Georgia and Times New Roman. Okay, ano kayang sense kung gagamitin natin to, pagko-combine natin itong dalawang typeface na to, halos magkamukha rin naman. Okay, sige, iwasan natin yung ganyang uri ng graphic design. Use less fonts to keep the harmony. Minsan natutuwa tayo or nagda-download tayo ng napakaraming magagandang font. Okay? Pero minsan mas nakakaduling na ito. Mas simple, mas better sana. At nga pala, pagka mas maraming font tayong inilagay na iba-iba, lagi natin pakakatandaan na yung font na i-download natin sa laptop natin, once na inilipat natin to sa iba, of course, hindi natin ito magagamit at baka masira pa yung ating layout ng ating graphic design. Number 3, create a strong hierarchy to convey the message. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng hierarchy? Kagaya ng nakikita natin dito sa ating screen, kung ano or kung sino yung ating unang nakikita sa ating layout. For example, yung pinaka-importante, lalo na yung ating mga title, ginagawa natin tong bold para mas mauna siyang ma-distinguish. Ano pa nga ba ang example ng hierarchy? Kung makikita nyo po, basahin po natin to. At ayun nga po ang example ng hierarchy. Number 4, combine typefaces with complementary modes. Okay? Ating papakatandaan, pagka inilalagay natin yung ating typography or yung ating text sa isang IEC or kung saan man natin to ginagamit or even kahit anong graphic design, mas maganda kung lalagyan natin siya ng mga complementary modes. Okay? Ibinabagay natin yung itsura or yung ating typeface sa ibig sabihin ng ating text or yung message, kagaya po nito. Nang sa ganon, mas may dating at mas maipaparamdam natin kung ano yung pagkaibig sabihin natin ng pagkakasulat natin ng ating typography. Meron din tayong tinatawag na visual language kung saan mas nilalagyan pa natin ng disenyo yung ating mga typography or yung ating mga text para mas magkaroon ng kabuluhan or mas matinding meaning ang ating text. Kagaya nito. O kung mapapansin nyo itong moon, yung exit, kung makikita nyo yung letter X and I, para talaga siyang umi-exit, The gravity, yung clock. So ito yung uri ng visual language. Number 5, beware of kerning and tracking.
So, pati pala po yun, dapat nating isinasaalang-alang on graphic design. Ano ba yung ibig sabihin ng kerning and tracking? Ito, yung mga spaces between our text. So, make sure lang natin na hindi masyadong dikit-dikit or hiwa-hiwalay ang bawat spaces between our text kasi parang medyo pangit itong tingnan. Number 6, avoid improperly overused fonts. Alam naman natin, meron tayong mga basic or common fonts na available dito sa ating Microsoft. Pagka in-install natin ito, pero meron tayong mga typefaces na medyo overused na o matagal nang ginagamit, kumbaga mga luma na. Sige nga, i-check nga po natin kung ginagamit pa natin itong mga typefaces na ito. Bagaman hindi naman nagsasabi na masamang gamitin ito, pero merong mga updated tayong mga font or mga typefaces na siguro ay mas magagamit natin na mas maganda at mas tama. Number 7, of course, contrast is the key. Lagi nating tatandaan yan. Lalo na yung mga highlighted. Yung pinakamahalagang mga salita dun sa ating mga IEC material ay nang ating i-highlight. At syempre, dapat nakakontrast ito sa ibang mga elemento ng ating IEC. Number 8, never stretch a font. Ginagawa pa ba natin ito? Yung maling pagbanat ng ating mga text kung saan mahahalata nyo naman po parang hinigit, parang pumayat, parang lumapad, pero parang ang samang tingnan, lalo na sa ating mga IEC materials. So, iwasan po natin to, never stretch a font. Okay. For example, meron tayong simpleng layout dito. Okay, land preparation. So, pagka yung title, naka-bold, and of course, yung meaning niya, medyo iba yung typeface, medyo maliit. Ang naka-highlight dito, yung land preparation na title. At dito naman sa isang example na to, kung mapapansin nyo, pinilit naman niya na magkaroon ng dalawang uri ng typefaces dito sa kanyang layout. Pero kung mapapansin nyo, malaki man yung size ng ating title pero parang hindi appropriate yung paggamit noong disenyo na hindi bumabagay doon sa meaning na nasa baba. At kung mapapansin nyo rin, yung spaces between doon sa meaning ng ating land preparation ay parang hindi rin akma. Masyadong malalaking space. So, yung simpleng ganong uri ng layout ay kapansin-pansin at medyo nakakaapekto sa ating layout o graphic design ng ating IEC material. So, dako naman tayo ngayon sa color. Kung paano natin kukulayan ang ating mga IEC material. Mahalaga rin pala ang paggamit ng kulay sa ating IEC material at dapat tama ang paggamit nito. Una, matanong ko lang, paano ba natin kinukulayan ang ating IEC material? Paano tayo gumagamit ng mga tamang color combination? So, balik tayo dito. Kung mapapansin nyo, yung ating mga unang school days. Okay? Itinuro sa atin ang paggamit ng mga primary and secondary color. Itinuro dun sa atin ang paggamit ng color wheel. Kung saan, kung mapapansin nyo, nasa color wheel pala ang mga tamang color combinations para sa ating graphic design. Tingnan natin. So, meron tayong tinatawag na color theory or yun ang tinatawag natin mga color combination para sa ating graphic design. Unahin natin, monochromatic color or monochromatic palette. Ito yung gumagamit lamang ng isang uri ng color at pinapalitan lamang ng mga hues, mga tints, pero kung makikita nyo, magandang design pa rin yan kagaya ng example natin dito sa gilid. Isang kulay, pero maganda yung kinalabasan. So, ano ba yung mga tinatawag natin mga hue, tint, tone, and shade? Kung pipili tayo ng isang kulay lamang, pwede naman natin siyang bigyan ng mga effect kung i-adjust natin itong ating mga nabanggit. Ang hue, ang ibig sabihin pala nito ay yung pure color. O ibig sabihin kung pure blue, pure red, or pure green. While the tint, ito naman yung hue na hinaluan natin ng color white. Ang tone naman ay yung hue na may white and black. And of course, ang shade, ito naman yung may black. So, ito ang ibig sabihin ng ating hue, tint,
tone and shade. Ito yung mga ilang example ng ating mga monochromatic colors sa ating graphic design. Next, ito yung tinatawag nating complementary color. Kung ibig sabihin, ito yung mga kulay na magkatapatan dito sa ating color wheel. Kung mapapansin nyo, sila pala yung perfect combination. Pero dapat tama rin yung paggamit. Ano-ano ba itong mga complementary colors? Katulad ng red and green, violet and yellow, and blue and orange. Kagaya ng mga example na nasa ating gilid. Meron naman tayong tinatawag na analogous colors or ito yung mga magkakatabing kulay sa ating color wheel. Isa sa mga perfect color combination din. Triadic colors, kagaya ng inyong napapansin, na ginagamit din natin sa logos. And of course, na mas ginagamit din natin kung may napapanood yung mga Pixar's and Disney movies. So, yung mga cartoons, anime, mapapansin nyo, ayan yung mga ginagamit nilang color, yung mga eye-catchy color na kung saan mas nawiwili yung ating mga kabataan manood ng isang pelikula or palabas pagkagana rin yung uri ng color. Pero dapat, lalo na sa ating IEC, tama yung paggamit dahil isang maling paggamit nito ay maaaring makasakit sa mata and of course, baka hindi nabasahin yung ating mga IEC materials. Ito yung mga common mistakes na ating iiwasan. Minsan kasi pagka nagle-layout tayo, akala natin pagka sinabing pagandahin nyo pa yung inyong output, ang ginagawa natin, dinadagdagan natin ang dinadagdagan. Pero baka naman ang ibig sabihin ng pagandahin yung ating output, baka ito na yung time para bawasan natin. Kung mapapansin nyo, itong isang example natin sa ating kanan, mas malinis na layout, kaunting kulay, simpleng kulay, pero ito ang tatandaan natin. Your colors should be legible and easy on the eyes. Kagaya ng example natin to, simpleng kulay, ilan lang, ang mahalaga, maganda at maayos tingnan. Minsan ginagamit natin yung mga striking colors pero i-check nyo rin, baka naman masakit sa mata. Sabi nga, may kasabihan sa pagli-layout na dapat pagka dark yung background, light yung color. Or kung light yung background, dark yung color ng ating text. Pero kung mapapansin nyo, tama naman itong ating principle, pero bakit parang medyo masakit pa rin sa mata? So, ibig sabihin, depende pa rin ito sa pag-a-adjust natin ng hue, tint, and shade at pagpili ng ating mga kulay. Kagaya nito, lalo na to, diba? Medyo masakit ito talaga sa mata. Sana, wag na natin gamitin. Okay. Minsan nga gumagamit pa tayo ng mga shapes, as background ng ating mga text, pero sana maayos din po ang paggamit natin to. Basta tandaan po natin lagi, maayos sa mata, madaling basahin. Minsan gumagamit tayo ng mga photos or pictures sa ating background, kagaya nitong nakikita po natin, pero kung mapapansin nyo, yung mga photos natin at images, iba-iba yung level of lightness ng color. Merong mga light, meron namang sobrang dark. Kung saan yung mga text natin, merong parting nakikita natin at merong mga parting hindi natin masyadong nakikita. Kagaya ng example natin dito. So what if, pagka nagawa tayo ng IEC or kahit anong materials, why not piliin natin yung tamang typeface. Piliin natin yung tamang color at tamang photo na kung saan ipepwesto natin sila ng maayos, kung saan magandang tingnan at malinaw basahin. So bago tayo mag-proceed sa ating lecture, meron lamang tayong activity. Atin mo nang itest kung gaano kagaling ang ating mga participants sa pagpili ng kulay. Meron lamang akong ipepresent sa ating screen at isusulat nyo lang kung ano ang inyong mababasa. So ang ating mga participant, kumuha po tayo ng ating mga panulat o ballpen at sulatan o yung ating papel. Sige po, kuha po muna tayo. O, ready na ba po ang lahat? Bibilang po ako ng 5 segundo at ililipat ko na po ang ating screen. Susulat lang po natin kung ano yung nakikita natin sa ating screen.
Okay. Nasagutan ba natin lahat? Sige po, i-check natin kung nasagutan po natin ang ating mga una, chip. Sunod, bender. Quiet. Change. Feather. Random. Bedside. Quality. Anticipate. Concerned. Okay. Meron ba sa ating mga participant na nandito na nagkaroon ng score na 7 pataas? Sige, bilangin po natin yung ating tamang sagot. So if you scored 7 or more, you could have a tetrachromavision. It means you have 4 cones in your eyes instead of 3. Ibig sabihin, you are able to distinguish more than 10 million different colors and capable of picking up nuances of shades and tints. So ano bang ibig sabihin nito? So for example, inutusan tayo ng ating mga miss or mga kasamahan ng bumili ng isang produkto at sabi niya, ibili mo nga ako ng color green na pabango or gamit. And then pag isinauli natin sa kanila, maaring mali tayo. Sasabihin nila, ay, hindi yan ganang green. Hindi ganang blue. Ibig sabihin, yung mga may talent or yung nakakuha ng 7 or more, kaya nilang i-distinguish yung iba't ibang uri pa ng kulay, kagaya ng mga dark blue, navy blue, light blue, carnation pink, baby pink. Meron pa silang mga ganung uri ng pagka-distinguish sa iba't ibang kulay. So, anong ibig sabihin ng activity na to? So, ang ibig sabihin lang po nito na iba't ibang tao, iba't iba pala ang pagtingin nila sa mga colors. So, ibig sabihin, maaari maganda sa'yo ang iyong graphic design, pero sa iba, masakit pala sa mata. 'Di ba? So, ibig sabihin, kailangan ipinapacheck din natin sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga classmate, kung maayos ba ang ating graphic design or yung ating layout, kung nababasa ba nila, or okay sa kanilang mga mata. Nakita natin sa social media post itong ilang mga research about colors. Sabi nga, people decide whether or not they like a product in 90 seconds or less. 90% of that decision is based solely on color. Kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag din na color psychology. Di ba pagka tumitingin tayo sa iba't ibang kulay, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga mood. So ito pala yung tinatawag na color psychology. So hindi lang tayo basta pumipili ng kulay para sa ating IEC material. Dapat may dahilan. At kagaya ng mga example natin dito sa ating screen. Red. Ibig sabihin pala nito ambition, energy, confidence, bold, and passionate. At ginagamit ito ng iba't ibang mga produkto kagaya ng nakikita natin dito sa screen, like Coca-Cola, Virgin, and Pinterest. Pag pink naman, sensitive, intuitive, love, care, and respect, at marami pang iba. At ito ang tinatawag nating color psychology. Meron lang ilang mga research na nakuha rin tayo, nakita natin sa social media, na nagsasabi, blue, the most liked color throughout all age group. 'Di ba? Parang pagka gumagamit tayo ng blue color, napaka-safe sa lahat ng all age group or sa ating mga design. Agree ba po tayo doon? Kaya nga nasabi nila na blue is the most used color for branding for a reason, and that reason is universal popularity. Kumbaga talagang napaka-popular ng blue, lalo na sa ating graphic design. Men favor contrasting bright colors while women prefer softer shades. Hindi naman natin ito may tatanggi, do hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero halos karamihan ay ito yung mga pinipili ng color for men and women. Men are also more likely to select shades of their favorite colors paired with black. Agree ba kayo doon? Whereas women prefer pairing with white. Ito naman, pink, brown, and orange are among the most
dislike colors. Bakit nga ba daw? Agree ba kayo dito? Pink disliked by some groups for being considered too girly daw. While the brown associated with decay, poverty, loneliness, and sadness. Ang orange naman, too bright and attention-grabbing for introverts. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kung makikita niyo yung statistics sa baba, meron lamang mga age group na nagsasabi nito. A combination of red and blue is the most preferred naman combination by adults. Kung mapapansin nyo, hindi naman complementary si red and blue sa ating color wheel. Pero, dahil sa pagsikat ito at paggamit ito, parang natanggap na rin natin ito sa paglaon ng panahon at napakaraming brands na gumagamit nito at talagang napaka-catchy ng red and blue color combination. Because red evokes intense feelings while blue feels calm. That contrast makes the duo dynamic and energetic. Ito naman yung mga inappropriate color use leads to unintended consequences. Okay, meron tayong mga ginagamit na mga kulay na minsan ay nakaka-apekto talaga sa ating mga output. Kagaya nito, using too many bright colors in a design can create a sense of chaos and confusion, while using too many muted colors can create a sense of dullness and boredom naman. And of course, different generation, meron din silang mga iba't ibang mga parang nahihiligang kulay or color palettes, kagaya ng napapansin nyo dito sa bandang baba. Sunod naman, ang paglalagay natin ng mga images and photos doon sa ating graphic design. Okay? Ano-ano nga ba ang mga dapat nating nilalagay na images sa ating graphic design? Una, meron tayong tinatawag ng mga vector photos o yung mga natural photos natin na minsan tayo pa ang kumukuha sa ating mga cameras and Android phones. Ang daming mga available na mga images at photos. Siyempre, pag-type nyo pa lang sa Google, marami na tayong madadownload. Pero ingat lang tayo sa copyright ha. Lagi natin isasaalang-alang, hindi lahat ng photos na available sa Google ay atin. Minsan nga binubura pa natin yung mga watermark kung saan ito ay mali. Ngayon naman, ang importansya ng paggamit or pagpili ng quality of image. Titigan nyo pong maigi ang layout na nasa screen nyo at pansinin nyo ano yung visible na mali dito sa layout na ito. Tama. Blurry or pixelated yung graphics or yung photo na ginamit dito sa ating picture. So, tandaan lang natin, pag pumipili tayo ng picture, the bigger the images, the better. Okay? Yung mga malalaking photo na na-generate natin, ay na lang yung ating hatakin paliit. Never natin gagawin yung mga maliliit na size na picture ang ating hahatakin palaki. Kung saan, nagre-resulta nga po ng ganitong low-quality pixelated pictures. At tandaan din natin, pag pumipili tayo ng mga imahe o yung ating mga image and photo sa ating IEC, pwede nating i-adjust or i-edit yung ating images. Alam ko naman na kayo sanay na sa paggamit ng mga editing app ng photos, lalo na sa ating Android phone. Maganda siguro ang ating mga photos, tama yung lighting, maliwanag, clear. At syempre, mas tatalakayin natin yun sa ating topic or yung lesson about photography. Ito, kaya din to sa ating mga mobile devices and of course sa ating mga laptops or computers. Ang pagka-crop ng mahahalagang pictures na yun dapat lamang ang inilalagay sa ating IEC. And of course, the other adjustment na nabanggit ko po sa inyo kanina para mas maganda, mas matingkad at mas clear ang mga photo na ginagamit natin sa ating IEC materials. Basta, tatandaan lang natin, bawat photo na pinipili natin or images sa ating IEC material, kailangan ito ay sharp, clear, distinct, and memorable. Okay? So, kung maayos na yung ating typography, maganda na yung color, at syempre nakapili na tayo ng magandang photo para sa ating IEC material, tandaan din natin, dapat maayos ang pagkaka-layout. So, meron tayong mga ilang uri dito ng layout tips para ma-enhance ang ating IEC materials.
Una, white space. Ano bang ibig sabihin ng white space? Ito ay leaving empty space, also known as white space, gives breathing room to your design. 'Di ba? Kung ating liliteralin, yung ating disenyo o yung ating graphic design dapat nakakahinga. Anong ibig sabihin nun? Hindi siksikan. Hindi ibig sabihin ng white space kailangan merong color white na space. Ang white space ay kahit anong color. It could be black, it could be blue, it could be yellow. Ang ibig sabihin lang basta nito ay yung nakakahinga yung ating mga text. Merong mga spaces between. Masarap basahin at maayos basahin. Next is the contrast, kagaya ng nabanggit ko po sa inyo kanina. Siyempre, i-highlight natin, i-bold natin kung ano yung mahalagang parte ng ating layout. Sunod naman, the hierarchy, kagaya ng example lang napakita ko po sa inyo. It shows them where to begin and where to go next using different levels of emphasis. Okay, kagaya nga na nabanggit natin kanina, hierarchy is a visual technique that can help the viewer navigate your work. Kung saan sila unang titingin, kung ano yung unang mahalagang tingnan. Okay, para kunwari ito ay proseso na ilalagay natin sa IEC material, maganda may hierarchy. Kung ano yung unang step na kailangan nilang basahin or kung ano yung unang step na dapat nilang tingnan. And of course, alignment. Napakasimple nito pero napakahalaga. Ayaw naman natin makakita ng isang IEC material, poster, or any output na iwa-iwarang, natabi-tabi ngayon. So, ang pagiging aligned or tuwid or magandang tingnan ng ating IEC material ay nagpapakita ito ng effort, syempre, ng gumawa. At ayun nga po ang binubuo ng ating layout, ng ating graphic design. Kung kanina, napag-usapan natin about typography, napag-usapan natin ang color, napag-usapan natin ang pagpili ng tamang images, and of course, ang layout ng ating graphic design or ng ating IEC material. Sana marami tayong napulot na aral at doon sa mga nag-graphic design na rin naman noon pa, sana na-refresh tayo sa paggawa ng ating mga IEC materials. Yun lamang po, maraming salamat. Sana po na-refresh po ang ilan sa atin. Marami tayong napulot at natutuhan sa ating topic. Sana po magkita-kita tayo sa susunod na lesson para mas ma-practice natin para sa mga hands-on exercises natin on how to make a graphic design. Sana may apply po natin yung nating natutuhan about the basic principles of graphic designing. Magandang araw po muli sa ating lahat. Magandang araw po. Ako po si Michelle Macalagay mula po sa Career Development and Management Section ng DA Agricultural Training Institute, Calabarzon, and I will be discussing Lesson 4, Graphic Design on Canva. So let us first review what is graphic design. Graphic design is defined as the art and practice of planning and projecting ideas and experiences with visual and textual content. In other terms, graphic design communicates certain ideas or messages in a visual way.
So a message is better received by your audience if it is delivered visually. So para magawa yun, we make use of visuals and visual aids. So today, in the advancement of technology and in the digital age, marami ng available graphic design platforms and applications that we can use. So for example, we have the Adobe products, we have Adobe Photoshop, Illustrator, and InDesign, among others. We have Figma, Procreate, and what we will be discussing, Canva. So what is Canva? Canva is an online graphic design tool built for beginners for both business and personal use. Canva's mission is to empower everyone in the world to design anything and publish anywhere. Proof dito ay even government agencies here in the country make use of social media. And what they post on social media are posters made in Canva. So with Canva, you can create designs for your business or organizations like social media posts, for school projects, posts for your products if you are a business owner, or if you have a corporate page, pwede tayong gumawa ng announcements and other infographics. We can also make presentations, posters, calendars, brochures, and logos. So, among others, you can also make invitations, reports, and resumes in Canva. So, bakit nga ba natin nire-recommend na gamitin si Canva for your business or your organization? Number one, it's free. So, you can use Canva even without your subscription plan. However, some features may not be available and are restricted. Number two, it's easy to use. Its navigation is quite user-friendly. Number three, you can create images fast. So it is easy to edit and export posters from Canva. Number four, it's versatile. There are many pre-made templates you can use. Pwedeng for posters, presentations, even videos. Mayroon mga video templates na rin si Canva available. Number five, it's collaborative. So Canva has a feature where a team or more than one person can edit or collaborate at the same time on the same design. Number six, it's great for social media. So in Canva, there are pre-made templates suitable for the social media platforms like Facebook, Instagram, and TikTok. Now, how do we use Canva? Number one, create a Canva account. So to create an account, you'll navigate to canva.com, click sign up, enter your information, and you're all set. If you have an existing Canva account, all you have to do is log in using your registered email address. Number two, choose your design type or determine your custom size. Choose from a suggested templated size such as Instagram post, Facebook cover photo, and more. Create your own custom dimensions. Upload a file or photo to begin editing. Number three, look through pre-made templates. Templates are pre-made designs and documents that can be customized. Number four, choose a template or decide to design from scratch. To select a template, you'll simply click on the design you want. If you're using the free version of Canva, make sure you select a free template. Number 5, add or edit design elements. Be familiar with the editing pane. This is where you will be able to choose the types of edits and changes you want to make. Here are the controls available for design elements. Color. This is where you'll choose the color of the elements or your background.
You can choose from a color wheel or add in a specific hex code. Edit image. You can edit the image by removing the background for Canva Pro, adjusting the brightness, contrast or saturation, adding a filter, and more. Crop. You can crop your image or design element. Flip. You can flip your image or design element either horizontally or vertically. Animate. This allows you to add some movement to your design. If you use this feature, you'll need to download your design as an MP4 video or a GIF. Position. This lets you choose whether an image is behind or in front of other design elements. Transparency. This allows you to adjust the transparency of your specific design elements or image. Lock. This allows you to lock specific elements of your design so they can't be moved or changed. Copy. This lets you make a copy of a specific element. Group or ungroup. If you select multiple elements, you'll also get the option to group or ungroup items. This will let you move or resize them together.
Number 6, add or edit text. Now that your design is in a good place, it's time to edit your text. Here are the controls available for a text element. Font. Canva has preloaded a good amount of free fonts, and you can even upload your own font if you have a premium subscription. Font size. You can specify the font size in the box, or you can drag and stretch your text box to make the font larger. Font styles. You can choose from bold, italic, underline, and uppercase for font styles. Alignment. You can choose from left justified, centered, and right justified. Lists. You can add bullets or numbered lists. Spacing. You can make the letter and line spacing closer or further. Effects. You can choose from specific text effects such as shadow, neon, hollow, and more. Number 7. Download your Canva design. Downloading your design is really easy. Click Share at the top right of the page, then click on Download. Number 2, choose your file type. You can choose from PNG, JPEG, PDF Standard, PDF Print, SVG for premium subscribers, MP4 video, and GIF. Here are samples of graphic designs made from Canva. In the example, we can see that the Office of the Municipal Agriculturist of Candelaria, Quezon Fit Center uses Canva for the following purposes. They made logos, Facebook page cover photos, awareness campaign posters, event tarpaulins, organizational charts, training certificates, 10-day weather outlook, seed tags, brochures, trivia posters, and event photo frames. Here are other examples. For our next step, let's explore Canva. So for this exercise, I want you to open the Canva app and search for quotes, then choose a template and customize its design and content. And that is how we make graphic posters using Canva. Thank you very much.